Ako si Jet Reyes, 35 taong gulang, isang itim na rapper mula sa Compton, USA. Umiikot ang buhay ko sa mikropono, sa studio, at sa mga pang-iinsulto. Hey, maitim na ba sa gulero? Lumayo ka sa akin. Sanay na ako, manhid na. Pero habang tumatagal, mas sumasakit. Noong isang taon, hindi nabenta ang album ko. Sabi ng record label, masyado raw matigas ang musika ko. Walang gustong makinig sa katotohanan mula sa isang itim na tao, kaya nagdesisyon akong huminto. Kinuha ko lang ang bag ko at bumili ng one-way ticket papuntang Pilipinas. Bakit Pilipinas? Kasi iyon ang pinakamura sa listahan. Akala ko, halos pareho lang ang Asya at Amerika. Handang-handa na akong salubungin ng parehong mapanghusgang tingin, pero sa pagkakataong ito, gagamit sila ng English Carabao imbes na Ingles. Sa eroplano, binuksan ko ang Google Maps at tinignan ang Maynila. Nakita ko ang mahabang kalsada, tambak na usok mula sa mga jeepney at siksikan na mga tao. Ngumiti ako ng may pang-iinsulto. Aba, bansang umuunlad. Nabasa ko sa review ng maraming puting turista na napakangiti ng mga Filipino, pero ngumingiti lang daw dahil gusto ng pera. Kaya nagtakda ako ng 3 alituntunin para sa sarili ko. 1. Huwag magtitiwala kahit kanino. 2. Magdala lang ng kaunting barya. 3. Kung ma-discriminate, lumayo ka agad, huwag makipagtalo. Lumapag ang eroplano ng alas 4 ng umaga. Mas tahimik ang naiya kaysa inakala ko. Naglakad ako palabas dala ang bag. Ang init at halumigmig ay sumalubong sa akin na parang basang kumot. Ang immigration officer ay isang payat na lalaki, numiti sa akin at nagsalita ng malinaw na Ingles. Welcome to the Philippines, sir. Have a great stay. Tumango ako, pero naisip ko. Nagsimula na sa pagbebenta ng ngiti. Habang naghihintay ng bagahe, nakita ko ang mga signages na may malinaw na Ingles, may Spanish, French, Chinese, at pati Arabic. Medyo nagulat ako, pero ayaw ko pa ring maniwala. Baka pantripan lang nila ang mga turista. Ang malaki kong maleta ay lumabas na huli, gaya ng dati. Yumuko ako para kunin ang strap na naipit. Biglang bumagsak ang bag ng malakas, kalat ang mga laman sa sahig. Lumingon ang mga tao. Akala ko ako na mismo ang kukuha, pero biglang may sumigaw na babae sa Tagalog. Hala, kuya, wag mo na tulungan, kami na. Isang maliit na babae na nakauniforme ng airport ang tumakbo. Kasama ang 3 o 4 pang staff. Mabilis silang nagkatuwang na pulutin ang gamit ko. Walang nagreklamo, walang tumingin sa akin ng may pandidiri. Ang isa ay nag-ayos ng bag, ang isa naman ay nag-abot ng packaging tape para ayusin ang naputol na strap. Ang unang babae ay ngumiti ng malawak at nagsalita ng Ingles. Huwag kang mag-alala sir, nangyayari talaga yan. Welcome back. Napatulala ako, nakatiwangwang ang kamay ko sa ere. Ano bang nangyayari dito? Umalis ako sa lugar na iyon na may kakaibang pakiramdam. Isang bahagi ng utak ko ay nagsasabing, makikita mo rin ang totoong kulay nila. Pero ang kabilang bahagi ay nagdududa, bakit walang tumingin sa akin na parang halimaw? Sumakay ako sa taxi, papunta sa hotel sa Makati. Ang driver, isang nasa edad na lalaki, ay nagpatugtog ng malumanay na OPM. Tumingin siya sa akin sa rearview mirror at ngumiti. Taga-Amerika po kayo? Gustong-gusto ko po ang rap, si Eminem, sobrang galing. Tumawa ako ng mahina. Talaga bang gusto mo o dahil lang sa malaking tip? Pero nagpatuloy siya. Ako si Kuya Ben. Kung gusto nyo ng rap, papatugtugin ko, ha? Meron akong kay Glock 9. Tinaasan ko siya ng kilay. Kilala mo si Glock 9? Oo naman. Hindi mahalaga ang kulay ng balat sa musika. Madalas ko siyang pinapatugtog. Napatulala ako ulit. Sa buong biyahe, hindi nagtanong si Kuya Ben kung magkano ang tip. Pagdating sa hotel, tinulungan niya akong ibaba ang bagahe, nagmano sa akin at sinabi, sana po mag-enjoy kayo sa inyong bakasyon. Malugod na tinatanggap ng Pilipinas ang lahat. Pinanood ko siyang maglakad pabalik sa kotse. Ang bigat sa dibdib ko, na dala-dala ko mula sa Amerika, ay nagsimulang gumuho kahit kaunti lang. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang bintana ng silid ko at tinanaw ang mga ilaw ng Maynila. Pumasok ang mainit na hangin, kasama ang amoy ng street food. Sabi ko sa sarili ko, huwag muna magtiwala. Bukas, patunayan mo ulit. Pero sa kaibuturan,
may nararamdaman akong magbabago. Hindi ko pa alam na ang susunod na 3 linggo ang magiging pinakamahalagang yugto ng buhay ko. Kinaumagahan sa Maynila, nagising ako sa ingay ng traffic na parang heavy metal concert. Binuksan ko ang kurtina at nakita ko ang EDSA na halos hindi gumagalaw. Ang maitim na usok ay lumulutang sa kalangitan. Ngumiti ako ng may pangiinsulto. Ayan, ang totoong bansang umuunlad. Bumaba ako para mag-almusal sa maliit na buffet ng hotel. May lugaw, toast at pritong itlog. Kumuha ako ng plato at umupo sa sulok. Isang waitress ang sumunod sa akin, nagmano at nagtanong sa Ingles, "Mahilig po ba kayo sa maanghang? Kung gusto nyo, kuhaan ko kayo ng bagoong para dagdag lasa." Natigilan ako. "Wag na po, salamat." Ngumiti siya ng malapad. "Kung may gusto kayong kainin, sabihin nyo lang." "Ha? Wala kaming menu pero may puso kami." Napatulala ulit ako. Ang salitang may puso ay kakaiba. Pero bakit parang naging mainit ang pakiramdam ko? Umalis ako sa hotel na may pagkayamot. Plano kong pumunta sa Intramuros pero ayaw kong gumastos ng malaki sa taxi. Kaya sinubukan kong sumakay sa MRT. Ang pinakamalapit na istasyon ay Ayala. Naglakad ako sa init at bumili ng beep card sa automated machine. Malinaw ang Ingles sa screen. Nag-click ako ng nag-click hanggang sa nakabili ako. Pag-akyat sa escalator, nakakita ako ng Ingles sa lahat ng dako. Darating ang tren sa loob ng 3 minuto. Pagbukas ng pinto, siksikan ang mga tao, pero walang nagtutulakan. Lahat ay nakapila, naghihintay na makababa muna bago sumakay. Nagtaka ako, bakit walang sisingit? Sa loob ng tren, may 2 high school students na nakatayo sa tabi ko. Ang isa ay lumingon at ngumiti ng malawak. "Hi! Saan po kayo galing?" Sumagot ako ng maikli, "Amerika." Lumaki ang mata ng isa. "Wow! Rapper po kayo? Gustong-gusto ko si Kendrick Lamar." Tumawa ako ng hindi sinasadya. "Talaga? Anong paborito mong kanta?" Agad na sumagot ang una, "We Gon' Be Alright." At sabay silang kumanta ng mahina na sinasabayan ng twerk. Lumingon ang mga tao, pero walang tumingin ng may pandidiri. Puro ngiti lang. Napatulala ako hanggang sa huminto ang tren sa Cubao. Bumaba ako sa tren na may pagkalito. Bakit kilala ng 2 Filipino kids ang rap ng isang itim na Amerikano? Bakit walang tumingin sa akin na parang banta? Naglakad ako palabas ng istasyon, umakyat sa Skyway. Ang init ay nakakapaso, pero nasasanay na ako. Sa ibaba, nakita ko ang traffic na humahaba ng walang katapusan. Matagal akong nakatayo doon at nakita ko ang isang puting ambulansya na may siren. Lahat ng sasakyan ay automatikong tumabi, maging ang mga luxury cars at motorsiklo. Walang nagbusina, walang nagmura. Nanatili akong nakatayo hanggang sa nawala ang ambulansya. Sa Amerika, nakita ko ang ganitong traffic at kailangan pang maghintay ng 1 oras ang ambulansya. May kakaibang pakiramdam na nagsimulang gumapang sa dibdib ko. Naglakad ako papunta sa SM Mega Mall, pumasok sa loob para umiwas sa init. Sobrang laki ng mall. Bumili ako ng kape sa ibaba. Ang barista, isang payat na lalaki, ay ngumiti ng malawak at nagtanong, "Hot or iced Americano po, kuya?" Sumagot ako, "Iced." Inabot niya ang tasa at sinabi, "Ako si boss. Kung gusto niyo po ng Pinoy rap, sabihan niyo lang ha. May mga kanta ako ni Shanty Dope na puro." Tumawa ako ulit. "Kilala mo rin si Shanty Dope?" "Oo naman, tol. Siya ang pinakaastig. Siya ang hari." At nagpatugtog siya ng mahinang kanta sa kanyang telepono. Pinakinggan ko hanggang matapos ang kanta at sinabi ko ng mahina, "Salamat, tol." Nagmano siya, "Walang anuman kuya. Enjoy po kayo." Umalis ako sa mall na may malakas na tibok ng puso. Nagsimula akong maramdaman na ang 3 alituntunin na itinakda ko ay bumabagsak. Bandang hapon, sumakay ako sa tricycle papuntang San Agustin Church. Ang driver, si Lolo Dante, ay nakakapagsalita ng kaunting Ingles. Sa gitna ng traffic, lumingon si Lolo Dante at sinabi, "Sobrang traffic no? Pero okay lang. Huwag magmadali kuya. Dadating din tayo." Tumawa ako. "Tama lolo, huwag magmadali." Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ko ang mga Filipino na nagngingitian kahit nasiksikan. Walang nagbusina, hindi tulad ng sa Compton. Pagdating sa simbahan, hinubad ko ang sapatos ko at pumasok sa loob.
Ang init mula sa batong sahig ay nakakapaso sa paa ko pero hindi ko pinansin. Matagal akong nakatayo doon, nakatingin sa retablo. May isang pari ang dumaan. Nagmano siya sa akin. Nagmano ako pabalik. Ngumiti siya at nagsalita ng mabagal na Ingles. "Welcome, my son. May you find peace." Ang ngiti niya ang nagpadaloy sa aking luha nang hindi ko namalayan. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa tabing ilog ng Manila Bay. Binuksan ko ang telepono ko at binura ang Rule NM1 sa notebook ko. 1. Huwag magtitiwala kahit kanino. Binura ko ito at sinulat ulit. Subukan mong magtiwala kahit isang beses. Hindi ko pa alam kung ano ang makikita ko bukas na magpapaguho ng buong pader sa puso ko. Sa ikatlong araw, nagising ako na may pakiramdam na hindi ko pa naranasan. Ang puso ko ay magaan na parang may nag-alis ng malaking bato na nakapatong sa dibdib ko sa loob ng 35 taon. Nagdesisyon akong lumabas sa tourist area. Gusto kong makita ang totoong Pilipinas. Sumakay ako sa jeepney, papuntang Tondo Market. Ang sasakyan ay luma, nanginginig ang mga salamin, at ang ceiling fan ay umiikot ng mabagal na parang mamamatay na. Nakatayo ako, siksikan ang tao, halos hindi ako makahinga, pero walang nagrereklamo, walang nagmumura. Lahat ay nagngingitian, nagmano kapag sumasakay o bumababa. Pagdating sa market, sinalubong ako ng amoy ng maalat na isda, patis at pampalasa ng kare-kare. Sinundan ko ang amoy hanggang sa isang maliit na tindahan ng Pares Mami sa tabi ng estero. Ang signboard ay nakasulat sa chalk, Pares Mami, 45 pesos. Umorder ako ng isang mangkok. Ang may-ari ay isang babae na nasa 50s, maitim ang balat, may puting buhok, ngumingiti ng nakanganga. "Maitim ka rin, kuya, pero mas guwapo ka." Tumawa siya at inilagay ang noodles sa kaldero. Napatulala ako, hindi ako makapagsalita. Sa Amerika, walang sinuman ang gumamit ng salitang maitim sa akin nang walang pang-iinsulto. Inihanda ang mami sa isang lumang asul na bowl. Ang sabaw ay maitim at mayaman sa amoy ng anis. Kumuha ako ng unang subo. Ang lasa ay sumabog, naluha ako. Hindi dahil maanghang, kundi dahil sa sobrang sarap. Umupo ang may-ari sa tabi ko. "Masarap, kuya?" Tumango ako. "Opo, pinakamasarap sa buhay ko." Tumawa siya. "Ubusin mo, ha? Dadagdagan ko ng libre." Habang kumakain ako, isang payat na batang lalaki ang tumakbo at nagbebenta ng sampagita. Nagmano ang bata at inabot ang sampagita. "Kuya, bili na po kayo. 20 lang." Inabutan ko siya ng 50 at sinabi kong, "Huwag nang sukli." Lumaki ang mata ng bata. "Salamat po, kuya. Sana po maging masaya kayo." At tumakbo siya papalayo. Nang matapos akong kumain, ayaw tanggapin ng may-ari ang pera. "Libre ko po sa inyo ngayon." Welcome sa unang itim na bisita ng tindahan ko. Ngumiti ako at nagmano. Sa pagkakataong ito, totoo ang pag-iyak ko. Umalis ako sa market nang may pagkalito. Naglakad ako hanggang sa isang siksikang komunidad sa likod ng market. Lumang kahoy na bahay, magkakadikit. Nakita ko ang karatula na nakasulat, Tondo Community. Nabasa ko na ito ang isa sa pinakamapanganib na slums sa Maynila. Nag-alinlangan ako, pero pumasok din ako. May isang matanda ang nakaupo sa labas ng bahay, naninigarilyo. Nagmano siya sa akin, "Pasok ka, anak. Gusto mo bang uminom ng tubig?" Nagmano ako pabalik. "Opo, lolo." Tumayo siya at kumuha ng malamig na tubig sa tapayan at inabot sa akin sa isang basong may bulaklak. "Umupo ka, nak." "Saan ka galing?" Sinabi kong galing ako sa Amerika. Tumango siya. "Malayo yan, nak. Bakasyon mo ba?" Tumango ako. Ngumiti si lolo. "Mabuti. Para kang nasa sarili mong bahay dito." Nagsimulang magtipon ang mga bata sa paligid ko. "Kuya, maitim. Kuya, maitim." Nagulat ako. Pero hindi nang iinsulto ang mga bata. Ang isang bata ay kinuha ang braso ko. "Ang balat mo parang tsokolate, kuya." Ang astig, tumakbo ang isa at kumuha ng lumang football. "Mag-soccer tayo, kuya." Tumawa ako at hinubad ang jacket ko. Nag-soccer ako kasama ang mga bata hanggang sa pawis na pawis ako. Habang nagpapahinga, isang lola na nasa 60s ang nagdala ng plato. "Gusto mo ba ng puto at dinuguan, nak? Luto ko yan." Kinuha ko ng may paggalang. Mainit ang puto at mabango ang dinuguan.
Kumuha ako ng unang subo, umiyak talaga ako. Ngumiti si Lola at hinaplos ang likod ko. Bakit, nak? Bakit ka umiiyak? Humikbi ako. Hindi. Wala. Wala kailanman nagbigay ng pagmamahal sa akin ng ganito. Naintindihan ni Lola. Sa Amerika, may discrimination sa mga itim, no, nak? Tumango ako. Niyakap niya ako. Dito, wala yan, nak. Ano man ang kulay mo, tao ka. At nagsalita siya ng mabagal pero tumimo sa puso ko ang bawat salita. Hindi mahalaga ang kulay ng balat, nak. Ang mahalaga ay ang kalooban. Umiyak ako ng malakas. Niyakap ako ng mga bata. Nagmano ulit sa akin si Lolo. Huwag kang umiyak. Nak, nandito ka na. Parang nasa bahay ka na. Bumalik ako sa hotel ng gabi. Binuksan ko ang notes sa telepono ko at binura ang rule 2. Magdala lang ng kaunting barya. Sinulat ko ulit. Bigyan mo ang mga bata sa kalye kung yan ang sinasabi ng puso mo. Nang gabing iyon, binuksan ko ulit ang bintana at tinanaw ang mga ilaw ng Maynila. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na tinignan ng may pangiinsulto. Tinitignan ko ito ng may pagmamahal. May natitira pa akong rule. 3. Kung ma-discriminate, lumayo ka agad, huwag makipagtalo. Hindi ko pa kayang burahin iyon dahil hindi pa ako naniniwala na wala na talagang mangiinsulto sa akin. Pero sa kaibuturan, nagsimula akong umasa na baka mabura ko rin iyon sa lalong madaling panahon. Bukas, pupunta ako sa vegan. Hindi ko pa alam na iyon ang araw na tuluyan ng guguho ang pader sa puso ko. Sa ika-4 na araw, gumising ako ng 7:00 ng umaga. Nag-book ako ng pinakamurang van papuntang vegan, P300 pesos kasama na ang almusal. Ang driver, si Kuya Eric, nasa 40s. Ngumiti ng malawak at kita ang gintong ngipin. Umupo ka sa tabi ko, kuya. Kukuwentuhan kita tungkol sa vegan habang nagbibiyahe. Sa daan, nagpatugtog si Kuya Eric ng Morales ng mahina at nagsimulang magkuwento. Noong unang panahon, ang vegan ang pinakamalaking trading center sa Asia, kuya. Puno ito ng mga dayuhan na nagbebenta. Nakikinig ako at naisip ko, lumang kasaysayan lang yan, pero lumingon sa akin si Kuya Eric. Ang galing ng maitim mong balat, kuya. Astig, parang si Manny Pacquiao. Tumawa ako, pero mas maliit ako kaysa sa kanya. Ngumiti si Kuya Eric. Pero mas malaki ang puso mo. Dumating kami sa vegan ng 8:00 ng umaga. Ang init ay nakakapaso. Nagrenta ako ng bisikleta, P50 lang, at nagbisikleta sa lumang kalsada, Calle Crisologo, mga lumang bahay na bato, parang bumalik ka sa nakaraan. Matagal akong nakatayo doon. May isang 10 taong gulang na babae ang tumakbo at nagbebenta ng pastillas. Kuya, bili na po kayo. 20 lang. Binili ko at isinabit sa leeg niya. Ngumiti ang bata ng malawak. Salamat, kuya. Pwede po bang magpicture tayo? Niyakap niya ako at nag-selfie. Napatulala ako pero ngumiti ako. Bandang hapon, nagbisikleta ako papunta sa Bantay Bell Tower. Sa daan, dumaan ako sa mga berdeng palayan. May nakita akong isang matanda na may maitim na balat na nagpuputol ng tubo sa tabi ng kalsada. Huminto ako at nagmano. Pwede po bang magpicture, lolo? Ngumiti siya at nag-thumbs up. Sige, nak. Ang guwapo mo. Dapat i-post mo yan sa social media. Tumawa ako ng may luha. Nang gabing iyon, sumakay ako sa bangka para panoorin ang sunset sa Ilog Abra. Sa bangka, may isang Filipino family. Ang ama, ina, at isang 82 taong gulang na lalaki. Tumingin sa akin ang bata ng nakanganga at tumakbo para hawakan ang kamay ko. Kuya, ang balat mo, parang superhero. Nagmano ang ina. Pasensya na po kayo, mahilig po kasi siya kay Black Panther. Tumawa ako at lumuhod. Okay lang po, gusto ko rin siya. At ginaya ko ang pose na Wakanda Forever para sa bata. Napasigaw ang bata sa tuwa. Nang gabing iyon, kumain ako sa isang restaurant sa tabi ng ilog. Ang may-ari, isang lola na nasa 60s, ay lumapit at nagtanong, "Kaya mo ba ang maanghang, nak?" Sumagot ako, "Opo, lola. Kaya ko kahit gaano kaanghang." Ngumiti si lola at naglagay ng isang malaking bowl ng pinakbet sa harap ko. "Ubusin mo, ha? Special yan para sa iyo." Kumain ako ng may luha dahil sa anghang at dahil sa pagmamahal. Habang kumakain, nagkuwento si lola. Noong bata pa raw siya, nagtrabaho siya sa Amerika sa loob ng 3 taon. Naranasan ko ang pangiinsulto araw-araw.
Nak. Tinitingnan ako bilang mahirap, katulong, marumi. Nang bumalik daw siya sa Pilipinas, sumumpa siyang hindi na niya iinsultuhin ang sinuman. Nakinig ako at naluha ako. Salamat po, Lola. Niyakap niya ako. Para ka ng anak ko, Nak. Hindi mahalaga ang kulay ng balat. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa tabing ilog, nakatingin sa mga bituin. Binuksan ko ang telepono ko at binura ang Rule 3. 3. Kung madiscriminate, lumayo ka agad. Huwag makipagtalo. Sinulat ko ulit. Kung madiscriminate, ngiti lang at lumayo ng may dignidad. Hindi ko pa alam na sa loob ng 3 araw, mararanasan ko ang isang pangyayari na halos magpabalik sa akin sa dating pader. Pero iyon din ang pangyayari na wawasak sa pader na iyon magpakailanman. Sa ika-6 na araw, bumalik ako sa Maynila at nagdesisyon na maglakad sa Malate. Isang rapper na nakilala ko sa Instagram ang nag-imbita sa akin na makinig sa underground hip-hop. Naisip ko, sa wakas, makikita ko na rin ang totoong kulay nila. Dumating ako ng alas 10 ng gabi sa isang maliit na club na tinatawag na Pintig. Sa labas ng pinto, may 2 malaking itim na bouncer ang nakaharang. Nagmano ako at ang isang bouncer ay ngumiti ng malawak. Kumusta kuya? Pasok na. At binuksan ang pinto nang hindi chine-check ang bag ko tulad ng iba. Nagtaka ako pero pumasok ako. Sa loob madilim, puno ng usok at may payat na DJ ang nag-i-scratch ng vinyl. Halos lahat ng tao sa club ay Filipino, nasa early 20s. Naglakad ako at umorder ng beer sa isang babaeng bartender na may maikling buhok. Ngumiti siya at nagsalita ng malinaw na Ingles. Galing ka sa Amerika kuya? Anong title ng kanta mo? Sinabi ko ang pangalan ng luma kong album. Lumaki ang mata niya. Talaga? Pinakinggan ko ang Black King mo noong high school. Nag-cover pa nga kami ng banda namin ng kanta mo. At inabutan niya ako ng 3 bote ng beer ng libre. Napatulala ako. May isang mahabang buhok na lalaki ang lumapit at kinamayan ako. Astig mo kuya, ako si Golf, producer ako. Pwede bang mag-jam tayo? At tinawag niya ang mga kaibigan niya para mag-picture sa akin na parang ako si B-Boy T. Walang nagtanong kung bakit ako maitim. Ang lahat ay nagsasabing, ang galing, ang astig. Umakyat ako sa stage nang hindi inaasahan. Inabot sa akin ng DJ ang mic. Nag-freestyle rap ako sa loob ng 2 minuto. Lahat ng tao sa club ay naghiyawan. Lahat ay nag-Wakanda Forever sign. Umiyak ako sa gitna ng stage nang hindi ko namalayan. Pagkatapos ng show, bumaba ako. May isang matangkad na Filipino, nakasuot ng itim na suit, ang naglakad papalapit sa akin. Matatalim ang mata niya. Mukha siyang may-ari ng club. Inabot niya ang kamay niya at mahigpit akong kinamayan. Nag-English siya ng may American accent. Hey man, you killed it up there. Ngumiti ako. Salamat. Pero nagpatuloy siya. But I'm sorry man. I need to ask you to leave. Natigilan ako. Bakit? Itinuro niya ang isang grupo ng mga puting turista, 4 o 5, na lasing. Sila ang mga importanteng customer ko. Sabi nila, hindi sila komportable na may itim na tao sa club nila. Napatayo ako. Dumaloy ang dugo sa mukha ko. Lahat ng ginawa ko sa loob ng 5 araw ay gumuho sa isang iglap. Pakiramdam ko, bumalik ako sa Compton. Tinitingnan akong parang banta dahil lang sa kulay ng balat ko. Tumalikod ako at umalis sa club nang walang sinasabi. Sa labas, umuulan ng malakas. Tumayo ako sa ulan, basa ako. Sinubukan kong tawagin ang taxi, pero walang huminto. Naglakad ako sa ulan hanggang sa kanto at umupo sa tabi ng kalsada. Umiyak ako nang humihikbi na parang bata. Kinuha ko ang telepono ko at nag-book ng flight pabalik sa Amerika bukas ng umaga. Nag-type ako ng mahabang mensahe sa kaibigan ko sa Compton. Alam ko na, pareho lang ang buong mundo. Saan man may maitim, may discrimination. Pero bago ko isend, may isang kamay ang humawak sa balikat ko ng mahina. Tumingala ako at nakita ko ang isang 10 taong gulang na batang lalaki na may payong. Ngumiti ang bata at nagsalita ng mabagal na Ingles. Basa na kayo kuya, ako si Tony. Halika na sa bahay namin. Sa likod niya, nakatayo ang nanay niya, ngumingiti, nagmano sa akin. Tinitigan ko ang bata. Umiyak ako ulit, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil nalaman ko na kahit may masasamang tao sa mundo,
mayroon pa ring mga mabubuting tao na handang magbigay ng payong sa isang estranghero. Binura ko ang mensahe na sana'y isesend ko at sumunod ako sa bata sa isang madilim na eskinita na may liwanag mula sa isang lumang bahay na kahoy. Nang gabing iyon, hindi ko pa alam na ang bahay na iyon ang magiging pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Sinundan ko si Tony sa isang makitid na eskinita. Ang tubig ay umaabot sa bukong-bukong ko, isang lumang 2 palapag na bahay na kahoy. Ang pink na neon light ay nakasindi sa isang hand-painted sign, tindahan ng pares ni Aling Nena. Sa loob, mainit. 4 na kahoy na mesa, walang customer, ang tanging amoy ay ang mabangong sabaw. Ang nanay ni Tony, si Aling Nena, nasa huling bahagi ng 40s, nagmano sa akin, "Pasok po, nak, basa na kayo." Kumuha siya ng malaking tuwalya at inilagay sa balikat ko at nagtimpla ng mainit na kape. "Inumin mo muna, nak, pampainit sa tiyan." Tiningnan ako ni Tony. "Umiyak ka, kuya?" Ngumiti ako. Napuwing lang. Tumawa si Aling Nena ng mahina. "Pahiran mo ang mata mo. Umupo ka muna. Iluluto kita ng sinangag at tosino." 10 minuto ang lumipas. May malaking bowl ng sinangag na may itlog ang nakalagay sa harap ko. Umupo si Aling Nena sa tabi ko at nagtanong ng diretsahan, "Anong nangyari sa iyo, nak? Pula ang mukha mo." Ikinuwento ko ang lahat sa kanya, mula sa club hanggang sa pakiramdam na pagguho. Tahimik siyang nakinig. Hindi ako pinutol. Hanggang sa matapos ako magkuwento, napabuntong hininga siya. "Anak ko, may masasamang tao talaga sa lahat ng dako, pero may mabubuting tao rin sa lahat ng dako. Huwag mong husgahan ang Pilipinas dahil lang sa iilang tao." Umakyat si Tony at umupo sa kandungan niya at nagsalita ng malinaw. "Kuya, bukas, ipapakita ko sa iyo ang kalabaw namin. Hindi pumipili ang kalabaw ng kulay ng balat. Makikita mo kung totoo yan." Ngumiti ako habang lumuluha. "Talaga?" Tumango si Aling Nena. "Oo naman, nak. Dito ka na matulog sa bahay namin. May bakanteng kwarto." Umakyat ako sa lumang kawayan na higaan, may puting kulambo, umuulan pa rin. Ang tunog ng ulan sa yero ay dubdab. Nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Nagising ako sa amoy ng arroz caldo. Ngumiti si Aling Nena. "Kumain ka na at sumama ka kay Tony, nak." Isang lumang pampasaherong jeepney ang nagdala sa aming 3 pabalik sa Vigan ulit. Sa pagkakataong ito, sa Carabao Sanctuary ni Lolo Kiko, si Lolo Kiko, 70s, maitim ang balat na parang lumang kamagong. Nagmano siya sa akin, "Kumusta, nak? Halika, tingnan natin ang mga alaga." Ang santuwaryo ay may 4 na kalabaw, pangginto, pangitim, pangpilak, at si Behemoth. Itinuro ni Tony si Behemoth. "Ito ang paborito ko, kuya." Tinulungan niya ako noong baha. Si Behemoth ay may taas na 4 na metro. Ang balat niya ay makapal, puno ng lumang sugat. Nagkuwento si Lolo Kiko na si Behemoth ay inabandona ng dating may-ari dahil naubusan ng pera. Ang kalabaw, hindi nang iiwan. "Nak, naalala niya ang kaibigan niya habang buhay." Pinayagan akong sumakay ni Lolo Kiko sa likod ni Behemoth. Sa una, nanginginig ang mga binti ko. Pero si Behemoth ay tumayo ng tahimik. Ang kanyang mahabang sungay ay dumaan sa bewang ko, parang yakap. Mahinang nagsalita si Lolo Kiko sa tabi ng tainga ko. "Alam ng kalabaw kung sino ang may sakit, nak. Naranasan din niyang masaktan." Sumakay ako kay Behemoth at naglakad ng mabagal sa paligid ng santuwaryo. Ang mainit na hangin ay humihip sa mukha ko. Ang amoy ng basa na damo, kasama ang amoy ng kalabaw, umiyak ako ulit. Pero sa pagkakataong ito, luha ng kaluwagan. Itinaas ni Behemoth ang sungay niya at hinaplos ang pisngi ko ng mahina, parang nagpapatahan. Nang hapon, tumulong ako sa pagligo kay Behemoth. Si Tony ay nag-scrub ng katawan niya. Naglagay ako ng tubig. Sinigawan ako ni Behemoth. Binasbasan ako ng tubig sa mukha. Lahat kami ay tumawa. Nakaupo si Lolo Kiko. Pinapanood kami. "Nakikita mo, nak, kahit gaano kalaki ang isang hayop, kung may puso, magiging maamo siya." Nang gabing iyon, kumain kami ng adobo sa paligid ng apoy. Kinuha ni Lolo Kiko ang bote ng lambanog at inalok ako. "Uminom tayo, nak." Itinaas ko ang baso. "Opo, Lolo." Nag-toast si Lolo at nagsalita ng mabagal. "Hindi patas ang mundo, nak.
Pero may choice tayo kung ipapasa natin ang sakit o ang kabutihan. Ako, pinili ko ang huli habang buhay. Itinaas ko ulit ang baso. Tumulo ang luha ko sa baso. Pinili ko rin po ang huli, lolo. Nang gabing iyon, natulog ako katabi ni Tony. Ang maliit na bata ay bumulong sa tainga ko. Kuya, huwag ka nang bumalik sa Amerika. Dito ka na lang sa amin, sa mga kalabaw. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang maliit na bata na ito ang tuluyang nagpaguho sa pader na ginawa ko sa loob ng 35 taon. Sa ika-7 araw, nagising ako at alam kong hindi ako sasakay sa eroplano bukas. Kinansela ko ang ticket ko at nag-text sa record label. Nahanap ko na ang Diyos ko. Mananatili ako sa Pilipinas. Hindi ko pa alam na sa loob ng 3 araw, aakyat ako sa pinakamalaking stage ng buhay ko at kakantahan ko ang kanta na magbabago sa buhay ng mga Filipino at Amerikano magpakailanman. Sa ika-9 na araw, nagising ako ulit sa Carabao Sanctuary. Si Behemoth ay nakatayo sa labas ng bahay na kahoy. Ang kanyang sungay ay gumagalaw, parang tumatawag. Inabot sa akin ni Lolo Kiko ang telepono. May tumatawag. Si Golf, ang producer noong gabing iyon sa club. Kuya Jet, may malaking event mamaya sa Araneta Coliseum. Pinoy Hip Hop Festival. Nag-cancel ang main artist. Pakiusap, ikaw ang pumalit. 30,000 na tao, kuya. Ikaw lang ang kulang. Tumingin ako kay Behemoth, kay Lolo Kiko, kay Tony, at sumagot ako ng maikli. Sige. Nang hapon, sinundo ako ng van. Sumakay ako na may isang damit, shorts at tsinelas. Nagulat si Golf. Kuya, hindi ka mag-aayos? Ngumiti ako. Ang puso ko ang aayusin ko. Dumating kami sa Araneta Coliseum ng alas 5 ng hapon. Siksikan ng mga tao, halos hindi makita ang lupa. Ang malaking LED sign ay nakasulat, Pinoy Hip Hop Festival 2025, Kings of Pinoy Rap. Naglakad ako sa backstage. Nakita ko ang mga sikat na Filipino artists. Sila Glock, 9, Shanty Dope, Al James. Lahat sila ay nagmano sa akin. Lahat ay ngumiti ng malawak. Niyakap ako ni Glock, 9. Kuya Jet, sayo ang stage ngayong gabi. Tiningnan ko ang dagat ng 30,000 katao mula sa gilid ng stage. Lahat ay nakasuot ng itim. Pero nakita ko ang isang malaking banner na itinaas sa gitna ng tao, nakasulat sa sulat kamay ng bata. Kuya Jet, mahal ka namin anuman ang kulay. Lahat tayo ay hari. Umiyak ako doon. 8:30 ng gabi. Namatay ang ilaw. Ang boses ng DJ ay umalingaw-ngaw. Ang aming special guest, Jet Reyes from Compton. Umakyat ako sa stage ng walang sapatos. Ang gold spotlight ay tumama sa akin. Naghiyawan ang mga tao. Kinuha ko ang mic at sinabi ang unang Tagalog sentence ko na inensayo ko sa loob ng 3 araw. Kumusta po? Ako po si Jet, isang maitim na tao mula sa Amerika. Pero ngayong gabi, pakiramdam ko, Diyos ako ng Pilipinas. Ang hiyawan ay napakalakas. Nagsimula akong mag-rap ng bago kong kanta na ginawa ko sa Carabao Sanctuary 3 gabi na ang nakalipas. Ang title, Niyakap Ako ng Kalabaw. Ang beat ay malakas. Nag-rap ako sa Ingles at Tagalog. Pagkatapos ng bawat verse, kumakanta ang mga tao. Dahil inilagay ni Golf ang lyrics sa malaking screen, sa huling verse, huminto ako. Nagsalita ako ng nanginginig ang boses. Akala ko dati, isa lang akong maitim na tao. Tinuruan ako ng Pilipinas. Kahit gaano kalaki ang isang tao, kung walang yumayakap, bata pa rin siya. Pero kung may yumakap, kahit isa lang, maaari siyang maging Diyos. At sumigaw ako ng malakas. Sinong na-discriminate sa inyo, itaas ang kamay. 30,000 kamay ang itinaas. Umiyak ako, sumigaw ako. Iniaalay ko ang stage na ito sa inyo. Dahil kayo ang nagparamdam sa akin na Diyos ako sa unang pagkakataon sa buhay ko. Namatay ang ilaw sa stage. Sinindihan ng mga tao ang flashlight ng telepono nila. Ang liwanag ay kumalat sa buong Araneta. Tumayo ako sa gitna, tinanggap ang liwanag. Hindi ako tumigil sa pag-iyak. Pagkatapos ng show, bumaba ako. May isang maliit na itim na babae ang tumakbo sa gitna ng tao. Niyakap niya ang binti ko ng mahigpit at umiyak. Nasa 7 taong gulang siya. Anak po ako ng Filipino-Nigerian. Inaasar po ako sa school. Pero ngayong gabi, pakiramdam ko, prinsesa ako.
Salamat Kuya Jet. Binuhat ko siya. Tumulo ang luha ko sa damit niya. Bumulong ako. Ngayon, hindi ka lang prinsesa. Reyna ka. Ang balita ay kumalat sa buong mundo ng gabing iyon. Jet Rising PH at Kings ang naging #1 trending sa lahat ng bansa. Tumawag ang Billboard kinaumagahan. Pero ako, nakaupo at kumakain ng arroz caldo kasama si Lolo Kiko, Tony, at si Behemoth sa Carabao Sanctuary. Inabot sa akin ni Lolo Kiko ang baso ng lambanog. Toast tayo, nak. Itinaas ko ang baso. Opo, Lolo, pero hindi na ako Diyos. Isa na akong jet na nagbalik tao ulit. Ngumiti si Lolo Kiko at bumulong. Iyan, nak, ang magpapanatili sa iyong Diyos magpakailanman. Mayroon pa akong 3 araw sa Pilipinas. Pero alam kong hindi na ako babalik sa dati kong jet. Sa 10 araw, nagising ako ulit sa Carabao Sanctuary. Pero sa pagkakataong ito, hindi para umiyak. Nagising ako para muling isilang. Si Lolo Kiko ay nakaupo sa labas ng bahay na kahoy, may itim na kape. Inabot niya ang baso at nagsalita ng mahina. Handa ka na bang malaman ang huling katotohanan ng buhay? Tumango ako. Itinuro ni Lolo Kiko si Behemoth. Ang kalabaw na yan ay dating kalabaw na pandigma noong Spanish era. Ipinanganak siya para lumaban, pero inabandona para mamatay sa gubat. Nakita ko siya noong malapit na siyang mamatay. 10 beses lang tumitibok ang puso niya sa 1 minuto. Hindi ko siya tinulungan ng pera o gamot. Umupo lang ako, niyakap siya buong gabi at sinabi sa kanya, okay lang. Kinaumagahan, normal na ang tibok ng puso niya dahil alam niya na hindi na siya nag-iisa. Tiningnan ako ni Lolo Kiko. Hindi kailangan ng mundo na patunayan natin kung gaano tayo kagaling. Kailangan nito na patunayan natin kung gaano tayo magmahalan. Nagtagumpay ka kagabi. Pero ang totoong katotohanan ay ngayon pa lang magsisimula. Nang hapon, dinala ako ni Tony sa school niya. Isang maliit na pampublikong paaralan sa Vigan, nakanipahat ang classroom at ang pader ay lumang semento. 50 bata ang nakaupo sa sahig. Nagmano ang principal. Welcome, Professor Jet. Nagulat ako. Hindi po ako professor. Ngumiti ang principal. Tinuruan niyo po ang buong bansa kagabi. Ngayon, ituro niyo po ang 50 batang ito. Tumayo ako sa harap ng classroom. Tinitigan ako ng mga bata. Nagtanong ako, kailanman ba kayong inasar na maitim, mataba o mahirap? Halos lahat ng bata ay nagtaas ng kamay. Ngumiti ako at nagsalita ng mabagal. Inasar ako araw-araw sa loob ng 25 taon. Pero nalaman ko lang noong 1 linggo na ang salitang maitim ay hindi insulto. Ito ay ang salitang malakas na kinatatakutan ng mundo. Ang salitang mahirap ay hindi insulto. Ito ay ang salitang matatag na wala ang mundo. Kinuha ko ang chalk at sumulat sa blackboard, Eiko. Ako ang solusyon. At pinatayo ko silang lahat. Ngayon, hindi tayo kakanta ng pambansang awit. Kakanta tayo ng niyakap ako ng kalabaw. At sasabihin natin sa mundo na lahat tayo ay Diyos sa sarili nating paraan. 20 bata ang kumanta kasabay ko. Malakas ang boses kahit may tono. Pero ang bawat salita ay galing sa puso. Tumayo ang principal at umiyak ng tahimik. Nang gabing iyon, bumalik ako sa Maynila para gawin ang huling bagay. Pumunta ako sa club kung saan ako pinalayas. Naglakad ako papasok nang walang takot. Ang dating may-ari ay nanlumo ang mukha. Kuya Jet, sorry po, mali po ako. Ngumiti ako at inabot ang kamay ko. Huwag kang mag-sorry, pero ngayong gabi, hinihingi ko ang stage. 10 minuto lang. Walang pera. Gusto ko lang sabihin ang katotohanan sa lahat ng customer mo. Tumango ang may-ari. Umakyat ako sa stage ng hating gabi. Puno ang club, lahat ay tahimik. Nagsalita ako sa mic. Dati, kinamumuhian ko ang sarili ko dahil maitim ang balat ko. Pero tinuruan ako ng Pilipinas. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagtatanong kung sino ka. Nagtatanong lang ito kung handa ka bang magbukas ng puso. At kinanta ko ang niyakap ako ng kalabaw acoustic version, walang beat, isang gitara lang. Umiyak ang lahat sa club. Ang grupo ng mga puting turista na nang insulto sa akin ay tumayo, nagtaas ng kamay at humingi ng tawad ng may luha. Bumaba ako sa stage at umalis sa club. Walang nagtangkang magpalayas sa akin ulit. Nang gabing iyon, umupo ako sa tabing ilog ng Manila Bay ulit. Pero sa pagkakataong ito,
hindi para umiyak. Tumawag ako sa nanay ko sa Amerika ng alas 3 ng madaling araw. Nay, nahanap na po ng anak niyo ang bagong bahay niya. Hindi po ito yung maraming pera. Ito po yung lugar na nagparamdam sa akin na Diyos ako. Umiyak ang nanay ko. Anak, ang pinakapinagmamalaki ko sa iyo. Ibinalik ko ang telepono at tumingin sa kalangitan. Puno ng bituin tulad ng unang gabi ko. Pero ngayon, hindi ko na nararamdaman na maliit ako. Alam ko na ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat sa matataas na gusali o pera. Sinusukat ito sa kung gaano tayo katapang na iparamdam sa iba na sila ay mahalaga. Bukas, sasakay ako sa eroplano pabalik sa Amerika. Pero hindi ako babalik na walang laman. Babalik ako na puno ang puso at dala ang kanta na niyakap ako ng kalabaw na magbabago sa mundo, isang tao sa bawat pagkakataon. Sa huling araw ko sa Pilipinas, nagising ako ng alas 4 ng umaga. Sumakay ako sa jeepney pabalik sa Maynila ng mag-isa. Gusto kong i-travel ang huling biyahe ko na parang Filipino. Bumaba ako sa Taft Avenue at sumakay sa bus na umiikot sa Maynila. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga estudyante na nagmano sa rebulto ng santo. Nakita ko ang mga vendor sa kalye na nagmano sa customer bago tanggapin ang bayad. Nakita ko ang mga taxi driver na nagmano sa kotse na nagbigay daan. Ngumiti ako ng may luha. Ito ang dahilan kung bakit mahal kita, Pilipinas. Bumaba ako sa Rizal Park at naglakad papasok sa Quiapo Church ulit ng walang sapatos. Lumuhod ako sa harap ng altar. Hindi ako humingi ng biyaya para sa sarili ko. Humingi ako ng isang biyaya. Sana lahat ng nasaktan na tulad ko ay makakita ng payong na binigay ng maliit na bata kahit isang beses sa buhay nila. Umalis ako sa simbahan at umupo sa Luneta Baywalk. May isang 80 taong gulang na lolo ang nagtitinda ng loto. Binili ko lahat ng tickets, 2,000 pesos. Nagulat si lolo. Bakit mo bibilhin lahat, nak? Ngumiti ako. Gusto ko pong magpahinga kayo ngayon. Ako na po ang magtitinda para sa inyo. Nagtinda ako ng loto para kay lolo buong araw. Tinitigan ako ng mga tao pero lahat sila ay bumili. Nang gabing iyon, ibinalik ko ang pera kay lolo at binigay ko ang natira, 10,000 pesos. Umiyak si lolo, niyakap ako. Nagbigay ka sa akin ng biyaya panghabang buhay, nak. Naglakad ako papunta sa Araneta Coliseum. Ang malaking banner na itinaas kagabi ay nandoon pa rin. Pero may bago ng mensahe na nakasulat. Salamat, Kuya Jet, sa pagpaparamdam sa amin na matapang. Ikaw ang hero namin. Hindi na kami mangiinsulto ulit. Niyakap ko ang banner. Umiyak ako. May isang maliit na itim na batang lalaki ang tumakbo papalapit sa akin. Inabot niya ang notebook niya. Kuya, pakisulatan mo naman ako. Gusto kong maging rapper na tulad mo paglaki ko. Kinuha ko ang panulat at sinulat sa unang pahina. Para sa nakababata kong kapatid, tandaan mo, ang maitim na balat ay hindi sumpa. Ito ay korona na ibinigay sa atin ng Diyos. Isuot mo ng may dignidad at luluhod ang mundo. Mula sa kuya mo na nakalimutan ang korona niya, pero tinulungan akong isuot ulit ng Pilipinas. Mahal kita, The King. Niyakap ako ng bata ng mahigpit. Naglakad ako papunta sa LRT. Tumingin ako sa mga Filipino sa paligid ko. Nagmano ako sa bawat mata na tumingin sa akin. Lahat sila ay nagmano pabalik at ngumiti. Alam ko na ang mano ay hindi lang pagbati. Ito ay ang pagsasabing, nakikita ko ang halaga mo. Bumaba ako sa Naya. Naglakad ako sa parehong lugar kung saan naputol ang bag ko noong dumating ako. Tumayo ako doon ulit. Pero wala lang akong dating bag. Puno ang puso ko. Ang parehong staff na tumulong sa akin ay nakatayo roon. Nagmano siya. Babalik na po kayo? Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ako babalik. Kukunin ko lang ang kanta ko sa mundo at babalik ako dito para manatili. Naglakad ako sa huling gate. Lumingon ako sa Pilipinas. Nagmano ako sa lupa at nagsalita ng mahina. Salamat sa pagmamahal sa akin kahit hindi ko minahal ang sarili ko. Umalis ang eroplano. Tiningnan ko ang Maynila na paliit ng paliit pero lumaki ang puso ko. Alam ko na ang tunay na himala ng Pilipinas ay hindi lang ang pag-iimprenta sa dayuhan,
Ito ay ang pagpapabalik ng pagmamahal sa sarili sa isang taong kinamuhian ng sarili ng matagal at iyan ang dahilan kung bakit ako babalik. Hindi bilang turista, kundi bilang isang maitim na Filipino na handang magbigay ng payong sa iba. Isang taon ang lumipas. Nakatayo ako sa stage ng Madison Square Garden, New York. Ang gold spotlight ay tumama sa akin. Pero ngayon, 40,000 na tao ang nakasuot ng itim. Ang salitang, "Niyakap ako ng kalabaw" ay nakaburda sa dibdib nila. Ang unang kanta ko ay ang The Carabao Hugged Me with a full orchestra. Ang chorus ay umalingamgaw, "We gon' be alright," dahil niyakap ako ng kalabaw. Kumanta ang buong hall sa Tagalog. Namatay ang ilaw. Sa malaking screen, lumabas ang video na kinunan ko noong isang taon. Si Tony na nakasakay kay Behemoth. Si Lolo Kiko na may baso ng lambanog. 15 bata sa Nipa Hut classroom na kumakanta. Ang may-ari ng club na lumuluhod at humihingi ng tawad. Ang pagluhod ko sa Quiapo Church. Natapos ang video, bumukas ang ilaw. Tumayo ako ng mag-isa sa gitna ng stage, may mic. Nagsalita ako ng nanginginig ang boses. Ngayong gabi, hindi ito concert ni Thompson. Ito ay concert ng Pilipinas. Dahil kung wala ang Pilipinas, mamamatay ako. Mamamatay ako ng nabubuhay dahil sa pagkamuhi sa sarili. Nagmano ako sa stage. 40,000 Amerikano ang nagmano pabalik. Walang tumawa, lahat umiyak. Pagkatapos ng show, bumaba ako sa stage. May isang 12 taong gulang na itim na lalaki ang tumakbo. Inabot niya ang parehong notebook na sinulatan ko para sa Filipino kid. Pero ang pahina ay bago. Sinulat niya, "Para kay Kuya Jet, gusto ko na sanang mamatay dahil inaasar ako. Pero pagkatapos kong pakinggan ang kanta mo, gusto kong mabuhay. Mag-aaral ako ng Tagalog at isang araw, sasakay ako sa kalabaw, kasama ka, mahal kita, King Jr." Niyakap ko ang bata ng mahigpit. "Ngayon hindi ka na junior, ikaw na ang hari." Pagkatapos ng 2 taon, ang YouTube channel ko, Jet the King, ay may 50 milyong subscribers. Sa bawat video, nagtuturo ako ng rap, kasabay ang pagturo ng mano at ngiti. Ang bawat video ay nagtatapos sa isang pangungusap. Kung naramdaman mong walang nagmamahal sa iyo, tandaan mo, may isang kalabaw sa Pilipinas na naghihintay na yakapin ka. Pagkatapos ng 3 taon, nagtayo ako ng Niyakap Ako ng Kalabaw Foundation. Nagpapadala ito ng 100 itim, mahirap, at na-discriminate na bata sa Carabao Sanctuary sa Vigan taon-taon. Si Tony, 15 na, ang guide. Mas mahusay siya mag-Ingles kaysa sa lahat. Si Behemoth ay matanda na pero malakas pa. Sa bawat pagdating ng bagong bata, si Behemoth ang unang yumayakap. At bawat taon, sa Disyembre 3, bumabalik ako sa Pilipinas, hindi para sa concert, kundi para kumain ng arroz caldo kasama si Lolo Kiko, yakapin si Tony, at tumayo para yakapin ako ni Behemoth ulit. Noong isang taon, namatay si Lolo Kiko. Bago siya mamatay, pinaupo niya ako sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi ang huling pangungusap. "Nagtagumpay ka, nak. Naipasa mo ang pag-ibig. Simula ngayon, ang kalabaw na ang yayakap sa iba para sa akin." Umiyak ako at niyakap ko si Lolo Kiko hanggang sa makatulog siya magpakailanman. Sa burol ni Lolo Kiko, kinanta ko ang Niyakap Ako ng Kalabaw para sa kanya. 10,000 na tao ang dumalo. Walang nagsuot ng itim, lahat ay nakasuot ng gold shirt na may burda. "Salamat sa pagyakap sa amin." Ngayon, nakatayo ako sa harap ng Carabao Sanctuary. Naglakad papalapit sa akin si Behemoth. Binuksan ko ang mga braso ko. Yinakap ako ni Behemoth. Bumulong ako sa tainga niya. "Salamat kaibigan, sa pagmamahal sa akin kahit hindi ko minahal ang sarili ko." Lumingon ako sa kamera na kumukuha ng huling clip para sa bago kong album. Ngumiti ako at sinabi ko ang huling pangungusap na gusto kong tandaan ng mundo. Kung pinapanood mo ang clip na ito, anuman ang kulay mo, anuman ang sakit mo, tandaan mo, may isang maliit na bansa na tinatawag na Pilipinas, may isang kalabaw na tinatawag na Behemoth, may isang bata na tinatawag na Tony, at may isang matandang lalaki na tinatawag na Lolo Kiko na naghihintay na yakapin ka. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maglakbay at gagawin ka nilang Diyos sa sarili mong paraan. Nagmano ako sa kamera
at nagsalita ng mahina bago i-off ang clip. Paalam, hindi ito pag-alis. Ito ay pagsasabing, magkikita tayo ulit sa bansang nagmamahal sa atin ng totoo. Namatay ang ilaw. Nagtapos sa tunog ng kalabaw na umalingaw-ngaw at ang huling mensahe ay lumabas sa itim na screen. Salamat, Pilipinas, sa pagbago sa isang ordinaryong tao sa isang hari.